So ngayon po, naglilibot ako sa buong Pilipinas at sa buong mundo at pinapakita ko yung galing nating mga Pilipino. Bukod doon, nagkaroon po kami ng mga talents na gumagawa na tayo ngayon mga computer games, which is kami po ni Brian ang mga dubbing, voice director. Like yung pinakasikat po siguro yung Transformer. Isa po yun sa, ang nakakatawa pong isipin, na yung mga taga-China, taga-Japan, kumukuha po sila ng voice talents para sa kanila mga gaming at saka animation dito po sa Pilipinas. And it shows na mga Pilipino po ay mahusay talaga sa pag-acting at saka sa pagboboses. And we have become a good source of voice actors for abroad. Yun nga, katulad ng sabi ng partner ko po, one of the games na aming pinroduce is with Sega Japan and Sega China. We have 5 titles actually under Sega, and one of them is yung Transformers Human Alliance. So yung mga nagboses po kay Bumblebee, Optimus Prime, Filipino po. Sounds like the original. Sounds like the original, pero Pinoy po ang gumawa. Nakakabighani po. At hindi nyo na itatanong, si Brian po yung naririnig yung boses sa MRT. Ay, LRT. Uy, ito na, pasample na. Brian Ligsay. Opo, alam nyo po, isa po sa mga voice artist. Ito po ay matagal ng proyekto actually namin sa LRT. Nagpalabas po sila dati ng audition. So, pinalad lang po ako na napili dahil meron po akong studio sa bahay. Nakapag-record po ako kagad at nakapag-submit sa kanilang deadline. At ano dun yung sinasabi mo? Yung stations? Ang sinasabi ko po, actually, paalala po, yung nagsasabi po ng thank you for patronizing the LRT. Wishing you a safe and convenient journey. Yan po yan. Maraming salamat sa inyong pagdakip. Pagsakay at sa mga minamahal naming pasahero, ilang paalaala para sa inyong ligtas at maginhawang paglalakbay habang nasa loob ng tren. Yan po yung paalala sa kanila. And then marami pa po yun. Bawat station. Yung sasabihin ko next station, kasama yun. Ay, actually, babae po yun. Oo nga po. Babae po yun. Pero kaya mo bang babae? Ay, si Sir Peter, kaya ko kung gayahin ng konti. Kailangan po ng sample ng skill. Oh, yan. Kung sasabihin niya. Magsalita kay Sir Peter. Uy, pag nawala ng trabaho si Peter, gayahin ng boses ni Sir Peter. ANC presents. ANC presents. Sir, kailangan kayo muna tumira. Ay, hindi. Tapos gagayahin ko. Hindi. Ay, sir, yung kanina na lang. Volunteer ka, panindigan mo yan. So, gano'n pag nawala ng trabaho si Sir Peter, Guard! para makuha may kontrata, mas mura ka daw. Sige po, variable naman po eh. Pare-pare lang. Nagayahin ko na lang po yung 50th anniversary din. Kanina binigkas niya. Sana, sir, patawarin niyo ako kung hindi ko mamakuha ng gusto. Pasensya na po. Okay lang. Pag tumirik yung MRT mamaya. Gusto ko rin marinig yan. LRT po, LRT. Okay, ito po. Lumipas at magbago man ang panahon sa isip at pananaw, sa puso at diwa ng mga Pilipino. Iisa ang ibig sabihin ng telebisyon. ABS-CBN, 50 taon nang naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Kinakabahan ka ba? Grabe, So, ibang klase po talaga yung original. Ako po pinilit ko lang po. Pero sa totoo niyan, meron po akong mga maliliit na project lang na pag napakinggan po, sasabihin nila, hindi namin kaya budget ni Sir Peter, pwede bang gayahin mo na? At napagbibigyan po, kaya pasensya na Sir Peter. Matagal na sinasabi sa amin ni Peter Musni. Sino kaya yun? Opo, isa po ako dun sa mga yung kinabang po sa kagandahan ng inyong boses. Mag-iingat ka pag uwi mamaya kung sa magdadaan. Salamat, Brian. Ito na pinakamasayang turo-turo episode. Si Ada naman, Ada Quaresma. Ay, hello, magandang hapon po. Ako po estudyante ni Sir Pocholo, ni Sir Brian. Hindi po ako, wala po ako 1 million voices katulad nila, pero ako po yung nakapagboses na rin sa ibang mga commercial. Although ako naman po, natural voice lang talaga yung mga ginagamit. Ano yung pinakasikat na pwede mong gayahin ngayon? Ulitin. Pinakasikat? Yung recall. Ano? Nako, hindi po masyadong sikat. Pero sample. Kasi yung mga AVP po para sa financial, may isang bangko na parang what are your dreams? Yung mga ganyan na the best education for your child, yung mga ganang more on parang nurturing type of voice over po sa AVP ganon. Ang galing naman. Pero alam mo, natural is in ngayon yung actually totoo po. natural. Yung nung mga unang panahon na
palakihan ng boses. Somehow, hindi na siya yung standard ngayon. Tsaka si Ada po yung nagtuturo naman how to take good care of the voices, especially sa mga teachers. Kwento mo nga. Opo, ayan. Ano ba, ilang tips kung paano... Actually, yan yung sinabi po ni Sir Brian kanina, importante po yan kung paano yun nga i-improve yung tinatawag na natin modulation or resonance. Pero sa amin po kasi pagdating sa pag-aalaga ng boses, yung programa nga po ni Sir Pocholo na Voice Care for Teachers, dalawa sa importanteng bagay na tinuturo namin na hindi nare-realize actually ng mga tao na importante is number 1, yung posture po natin. Actually kasi di ba kunyari tayo mga nag-broadcast tayo or nagtuturo yung mga teachers, usually hindi tayo conscious dun sa posture natin, especially dahil ang buhay natin lagi tayo nakaharap sa computer, lagi tayo nakaslouch. So, ang tendency po nun, parang naiipit at nasa-strain po yung organs na involved sa paggamit natin ng boses, katulad ng lungs natin, yung breathing natin, hindi ganun kalalim, yung mismong lalamunan natin, hindi natin masyadong kumbaga, nate-tense siya or may stress. So, kailangan maganda ang posture? Maganda ang posture. Pangalawa po yung paghinga. Sabi ko nga kanina, dahil siguro in general, ang mga tao ngayon kulang sa physical activity. So, ang tendency po natin is 10% lang po ng lung capacity yung ginagamit natin. Kaya sa workshop po namin usually, pinapag-inhale, exhale namin yung mga participants. At napapansin namin yung balikat nila, umaangat at bumababa. Mali po yun. Ibig sabihin, mababaw lang yung hinga mo. Kasi dapat, ang gumagalaw yung tiyan. Opo. Opo. Kasi ibig sabihin, napapagana mo yung diaphragm at napupuno mo yung lungs mo ng hangin. Ayun, okay. O partner, yung mga text nila. Unahin na natin itong fan ni Peter Musni. Aris Lacuna of Alabang. Peter Musni is known as the voice of ABS-CBN. Has ABS-CBN established a succession planning for this particular trademark? Talagang hinahanapan. Talagang hinahanapan ng sukseso. Opo. Meron po. Paano naman pinag-retire nyo na pagkaga yung sukseso na pinag-uusapan? Pero, yun naman ino-observe natin yan sa ABS-CBN. So marami na pong understudy. pero hindi pwedeng lumayo, Peter. I mean, in all honesty, talagang dapat malapit sa boses mo. Alam mo, hindi ka magbabago ng palagay ko image. hindi naman. Merong mga branding exercise na, di ba, dahil yung evolution dictates na iba na ang brand mo, iba na yung core competence, halimbawa, mag-iiba na rin. This happened when... Ilang years na yung boses mo sa ABS? 86 pa. 86? Sorry, 87 dahil nga na-reject ako ng mga 74 na beses. mga wagas na wagas. You know, remember yung pinaghuhugutan na rin yung mga una na, di ba, dati noon, Professor Popoy, alam mo to, English lahat ang voiceovers noon. Oo, walang Tagalog noon. So nung ang ating pinopromote noon ay $1 million movies at binigyan ako ng script na Tagalog. Akala ko joke. Sabi ko, $1 million movies ito, Hollywood movie ito. Bakit Tagalog itong babasahin ko? Sabi niya, hindi, kasi mas mauunawaan, mas mararamdaman ng karaniwang Pilipino kung Tagalog, di ba? Tagos yan. Hindi yung English yan ang English. And nag-transition, hindi ba? So now, yung mga AVPs nung araw ng mga the big companies, English lahat yan. And then later on, dahil sa ginawa ng ABS-CBN, dahan-dahan nagtataglish na. Lalo na kung mga sales launches, di ba? Hindi mo na kailangan Englishin yan. So yun ang sinasabi kong pagbabago because it has to evolve. Okay. Ito, madami pang fans. Si Kyle Balita. Ito daw na-recruit sa kanya. Discover sa kanya. Pero ito, I love it, Kuya Peter. Maybe your voice is one of the reasons why I remain kapamilya for 3 decades. Wow, 3 thank you. decades, no? Salamat po. Tapos ito, si Mr. Petiri Bless of Quezon City and Pangasinan. ABS-CBN is Peter Musngi. Wow. And Peter Musngi is ABS-CBN. I Salamat cannot po, imagine ABS-CBN without the voice of Boss Peter. I am elated that when our business was featured in Kumikitang Kabuhayan from way back, si Sir Peter ang host. Truly one of the most memorable events in my life. Galing. Naku, salamat po ng marami at 3 kailangan. decades na, talagang... Thank you very much po. Kasi 87 nga daw. Ito, communication skills, especially public speaking, is required for a leadership position, as in the likes of Obama, JFK,
Tony Blair, Marcos, Laurel, etc. Who among our past and present crop of government leaders would you rate as a good communicator? Ayun. Uy, Maganda to, yan, oh. Magandang Noy tanong Noy, yan. Gloria Ramos, Erap, Oh. etc. Galing kay Tina Francisco ng Paranaque. So, hindi to performance, Oh, talagang basta yung boses, boses, oh. at yung pagbibigay siguro ng talumpati. Oo, parang si Obama, parang wala ka nang ituturo no? Magaling. Parang wala ituturo. Sobra. Hindi siya Oo. hindi nagre-recite ng Yung kung kailan siya babagal, Oo. kailan talagang parang natural So, niya. Ay, ito yung sinasabi nila na you got me at good evening. Oo. Nag-good evening pa lang okay na. Correct. Oo. Sinong Siguro para sa akin, sa pagiging speaker talaga, dapat spontaneous ka, you don't read. O so sino sa mga Si current Marcos leaders? talaga. Marcos. Si Marcos. Wala nang iba. Okay. Okay. I mean, the rest are reading. Oo. Okay. Kasi reading na nga, pangit pa Pangit pakinggan. pa, eh. oo nga. Diba yung may tonal pa kasi. For example, I can imitate some voices, no? Wala first of all, ito, mabuhay kayo, para sa panang Pilipino. Madali lang naman, basahin to. Pero kung Noy, sa si Noy. ako, si Noy Aquino. Wag na po. Hayaan niyo pag napalitan na, gagayahin natin. Kasi when you think about it, kung meron ka ng poder, power, di ba? Or you're occupying an executive position, hindi ba maganda kung nauunawaan yung lahat ng sinasabi mo at they listen intently kasi magaan yung dating ng boses mo. And at the same time, nararamdaman nila yung conviction mo. Ito si Kwan, ang ating kaibigan, si Willie Villarama, nag-text, no? Sabi niya, kandidato po ako, ngunit ang pangit ng boses ko. Gaano katagal bago gumanda ang boses? Uy, maganda yun. Ano ba, sa experience nyo, yung mga tinitrain nyo session? ng mga national leaders, gaano po katagal bago gumanda ang Ilang boses? session? Para mag-improve. Hindi necessary mag-improve yung kanilang public speaking. Ilang Okay, oras? meron po tayong mga one-on-one coaching na ginagawa po para sa mga business professionals. In fact, nung nakaraang eleksyon, siguro may mga 5 o 7 kaming mga politiko na lumapit po sa aming kumpanya para magpaturo po kung paano magsalita. Kasi totoo po yan, karamihan po sa kanila, hindi po maayos magsalita sa harapan ng entablado. Yung iba naman, nanginginig pag nakahawak ng mikropono. Nakakahiya po yun. Pag nakita ka ng maraming tao, ito ba ibuboto ko? Hindi marunong humawak ng mikropono. Nanginginig habang yung papel gumaganong-ganon habang nagsasalita So, sa gaano harap. katagal bago nag-improve sila? Yung iba po continuous March 15 na daw umpisa ng kampanya. Depende po wala sa ng panahon. depende po sa sa quality ng boses, no? Pero ang amin po nire-recommend ay minimum of 20 hours na training. Makasabad na, Prof. Jing, kasi overtime na tayo. Kasi kayo daw ang bisita. Kaya si Franco, nahihiyang Gusto ko lang sabihin na kung minsan po, hindi lang po boses ang dapat na elemento para maging maganda ang mensahe. Yung pong mikropono, kung gaano ba kayo kalayo sa mikropono, hindi po sinusubo ang mikropono, pakinggan po ninyo yung lumalabas sa speaker, sabog ho ba? Kung sabog yun, lumayo kayo ng konti. Di ba? Kung kayo sigaw ng sigaw, lumayo po kayo. Pero kung kayo'y bubulong, Kailan lumapit? lumapit na po. At meron pong angle yon, hindi po yung nakatutok ka na ganyan kasi diyan nagbablast. Putok. Okay. Ayun, oo nga. Kaya hangga't maaari yung wind ng dito. Yan. Hindi nakatapat ng diretso. Wag diretso po, lalo na po yung mga pari po nakikinig sa amin. Yes, Mawalang galang tama. ako. Kasi Napapansin po, ko. opo, lalo na po pag ganito na parang condenser mic po ito, masyado pong sensitive ito. Hindi po kagaya ng mga professional doon na binibigay lang sa mga anchors at hindi binibigay sa guest. Yung po professional po, maganda po yan. Kayo nito, di ba? Naalala ko, kasabi ko nga mali. Ito, si John Paul Cabalza. Ayan, nakikinig din sa atin. Siya kasi Lady Sweet 60. Sabi niya, is the older guy, parang maganda yung tanong niya, pero may older guy siya umpisa eh. Is the older guy the Peter Rabbit of my youth? Ayun. I'm now sweet 60 years old. Wow. Yes, ma'am. Opo. Galing naman, ano? Okay, bago tayo magpaalam, Sir Peter, Prof. Popoy, si Sir Peter, sila Pocholo, etc.,
huling habilin sa mga gustong gumanda ang kanila? Para namang papanaw na kami. Ano yung mga payo? Siguro po ang lesson lang po yung pinaghihirapan po yung kahit na anuman hilig ninyo at talagang gustong-gusto ninyong gawin. Remember also na yung mga announcers mo kahit na hindi nakikita at yung iba nang walang muka, nakakapag-relay po ng napakadaming mensahe na nakakatulong, no? The radio announcers, the commercial announcers, lahat po yan. At ako yung lagi po nagsasabi sa inyo na laging isa puso in the service of the Filipino worldwide. Galing! Opo, Cholo. Yan po. Ang boses po natin ay extension ng ating pagkatao. Kung ano yung sinasabi natin, yun po yung, kumbaga, vibration niya na pumapasok din sa mga taong nakikinig sa atin. So, dapat positive lagi ang sabihin natin. Tsaka po, sa lahat po ng mga teacher na gusto pong maging maayos ang kanilang pagsalita, kaya isa po ako sa guilty doon dahil pause po ako ngayong araw na ito, ay kami po nila ADA ay meron pong workshop na tinatawag na Voice Care for Teachers program. Ayan. So, hanapin niyo lang po kami sa Facebook, Voice Care for Teachers. Okay. Thank you po. O si Brian Lindsay. Ano po, isa lang po mga pwede kong i-recommend sa kanila. Alam nyo, mayroon po akong kasabihan, no? Theory sa pagboboses, yung tinatawag nating voice-over theory persona. Whatever comes out of your mouth is what you think other people think of you. So kung iniisip ng tao, ikaw ay seryosong boses ang lalabas sa'yo. Kung iniisip nila na ikaw ay kangkarot, malamang kangkarot na boses ang lalabas sa'yo. So it is a constant parang reminder to yourself. If you want to improve on something at gusto mong pagandahin yung boss mo, you have to make them think that you are something that you're trying to portray. At yun po ang isa sa mga hinahanap po namin sa pagboboses, imagination at puso. Hindi po boses, marami pong may magilindo ang boses dyan, marami pong magagaling talagang boses dyan. At sa totoo lang, ang pinakahinahanap po namin dito is yung passion po sa pagboboses, tulad po ni Sir Peter. Hindi po pera kagad ang hinahanap, kundi yung pagpe-perform po behind the microphone. So, seek professional help. Gusto niyo po matuto, visit our website, creativevoices.org. Thank you po. Yun. Okay, Ada. Ayan, ang boses po natin, bago natin siya pagandahin, or gustuhin pagandahin, dapat alagaan muna natin siya. Kaya sabi nga ni Sir Pocholo, i-visit nyo lang po ang voicecarephilippines.com. Meron po kami doon mga tips at exercises na pwede nyo i-download para sa pag-alaga ng boses. Ayun, ang galing. Ang dami ko natutunan, partner. No, marami palang aspeto pa rin yung pagboboses, 'di ba? Yung paggamit ng ating mga tinig. At salamat po sa ating mga panauhin. Syempre, ang golden voice ng ABS-CBN, Mr. Peter Musni, si Pocholo, the Voice Master Gonzales, at si Ada Quaresma at si Brian Ligsay. Okay, hindi natin nabasa na yung comment ni Justin Benito sa Facebook at gusto kong pasalamatan yung mga nasa National Bureau of Investigation. Galing ako doon last week, si Director Edwin Arugay at yung mga nasa staff ng Investigative Division, Annabel Velasquez, Rose Belchon, ang dami pala nating fans doon. Wow. Pagpasok ko, sabi sa akin, turo-turo. Sabi sa akin ko, salamat po sa mga nasa NBI. Thank you, ha. Marami pong salamat at bukas po, 7:30, sa ABS-CBN Channel 2, magkita-kita po tayo para salamat, Doc. At alas 5 naman po ng hapon, dito pa rin sa DZMM, Kapamilya Connect. Kasama naman po si Tita Susan Afan. Papaalam na po kami. Jean Castañeda po. Professor Popoy de Vera hanggang sa susunod na Sabado. Susunod na po ang Soko.